go. Go! Go! Start! Go! Hop on, D, come on! Roger! Stay straight! Roger! Don't stop! Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang science fiction, thriller film na tinatawag na Mother, Android. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa hindi masyadong malayong hinaharap, nakalikha ang mga tao ng matatalinong android na halos kapareho ng itsura ng mga tao, at ginagamit ang mga ito upang gumawa ng mga gawain sa bahay. Sa mundong ito, ipinagdiriwang ng batang si Georgia ang bisperas ng Pasko nang makatanggap siya ng hindi inaasahang balita. Matapos siyang magsagawa ng ilang pagsusuri sa loob ng banyo, nalaman niyang siya ay buntis at agad niyang sinabi sa kanyang kasintahang si Sam ang lahat. Wala sa kanilang plano ang pangyayaring ito, ngunit nangako si Sam na aalagaan niya si Georgia at ang sanggol na isisilang, at hiniling pa niya na tumira na si Georgia sa kanyang bahay. Ngunit hindi sigurado si Georgia kung gusto ba niyang maging isang ina, at hindi rin siya sigurado kung nais pa niyang ipagpatuloy ang kanilang relasyon. Sa gitna ng kanyang pagdadalawang isip, dumating ang mga magulang ni Georgia, kaya nagpasya siyang ilihim muna ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Habang nagdiriwang ang kanyang mga magulang sa bahay, lumabas naman sina Georgia at Sam upang ipagdiwang ang bisperas ng Pasko kasama ang kanilang mga kaibigan sa kolehiyo. Bago sila umalis, binati sila ni Eli, ang android sa bahay, ng Happy Halloween. Nagtaka si Sam sa sinabi nito, ngunit inisip niyang isa lamang itong glitch sa programming ng robot. Ilang minuto ang lumipas, dumating ang dalawa sa party at sinubukan ni Georgia na kalimutan ang balita tungkol sa kanyang pagbubuntis. Ngunit patuloy pa ring nag-aalala si Sam tungkol dito. Pinagbawalan pa niya ang kanyang kasintahan na uminom ng alak, bagay na ikinairita ni Georgia kaya lumayo siya kay Sam sa natitirang bahagi ng gabi. Isa sa kanyang mga kaibigan ang lumapit upang kumustahin si Georgia. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, nakarinig ang lahat ng malakas na ugong mula sa loob ng bahay. Bigla na lamang nagkaroon ng interference ang mga electronic device, at tila nangyayari ito sa buong lungsod. Matapos ang kakaibang ugong, nag-overload ang mga smartphone at isa sa mga android sa party ang biglang nawalan ng kontrol. Nagsimula itong umatake sa lahat ng tao sa loob ng bahay. Sinubukan ng isa sa mga kabataan na patayin ang programming nito gamit ang security code, ngunit hindi sumunod ang android. Agad na sinubukan ni Sam na ilabas si Georgia mula sa lugar na iyon, ngunit hinaranggan ng android ang kanilang daan at hinabol ang binata. Sinubukan ni Sam na lumaban, ngunit pinatumba siya ng robot sa sahig at nagsimulang pigain ang kanyang katawan. Sinubukan ni Georgia na tulungan ang kanyang kasintahan, ngunit sinipa siya ng android palayo at muntik nang patayin si Sam. Sa kabutihang palad, may isang bisita na biglang dumating na may hawak na baseball bat at inatake ang android nang hindi nito inaasahan. Tinamaan nito ang ulo ng robot hanggang sa masira, at may kulay abong likido na dam alloy mula sa leeg nito. Kahit na napuksa na ang artificial intelligence, hindi nagtagal ay nakarinig sina Georgia at ang iba pa ng mga sigaw mula sa labas. Nang lumabas sila ng bahay, nakita nila ang buong lungsod na nasa kaguluhan. Ang ibang mga android ay winawasak ang mga bahay at inaatake ang kanilang mga amo. Sa hindi maipaliwanag na paraan, binago ng kakaibang ugong ang programming ng mga android, kaya nagsimula silang umatake sa mga tao sa buong mundo. Pagkalipas ng 9 months matapos ang insidenteng iyon, nagtatago sina Georgia at Sam sa gitna ng kagubatan habang malapit ng manganak ang dalaga. Sa kabila ng lahat ng nangyari, tinanggap na niya ang ideya ng pagiging ina. Sinisikap ng magkasintahan na mabuhay at ginagawa ang lahat upang hindi makatawag ng pansin. Naglalakbay sila papunta sa Boston, isa sa iilang lungsod na nagawang makaligtas sa pag-atake ng mga android. Ngunit kailangan nilang makarating doon sa lalong madaling panahon, dahil kung manganak si Georgia bago sila makarating, mas magiging mahirap ang kanilang paglalakbay. Sa isa pang araw ng kanilang biyahe,
Nakatagpo sila ng isang military base at agad silang pinahinto ng mga sundalo. Sinuri sila upang matiyak na pareho silang tao. Matapos makumpirma iyon, dinala ang magkasintahan sa loob ng base at ipinadala si George sa hospital wing. Doon, sinabi ng doktor na maaaring manganak ang dalaga anumang oras at hiniling kay George na manatili muna roon dahil maaari nilang ipaanak ang sanggol sa lugar na iyon. Ngunit sinabi ni George na nais niyang makarating sa Boston dahil kailangan niyang sumakay sa isang barko na nagdadala ng mga pamilya papuntang Asia. Ayon sa mga ulat, ang mga bansang tulad ng Korea ang itinuturing na pinakaligtas na lugar at tumatanggap sila ng mga pamilya na may hanggang isang anak lamang. Pinayuhan siya ng doktor na kalimutan na ang planong iyon dahil mas mahigpit na ngayon ang seguridad sa Boston matapos atakihin ng mga android ang New York. Sinabi rin ng doktor na upang makarating sa lungsod, kailangan nilang tumawid sa isang mahabang bahagi ng kagubatan na pinamumugaran ng mga android, na tinatawag na no man's land. Pagkatapos umalis sa hospital ward, pumunta si George sa tabi ng lawa upang makalanghap ng sariwang hangin. Doon, nakita niya ang isang lalaki na sinusubukang pumasok sa base. Ginawa ng lalaki ang lahat upang patunayan na hindi siya android, ngunit may nakita ang mga sundalo sa metal detector kaya inutusan nila itong umalis. Pagkatapos nito, bumalik si George sa kanilang tent kung saan niya nakita si Sam. Ikinwento niya ang mga balita tungkol sa mga barko papuntang Asia na tumatanggap lamang ng mga babae at mga sanggol. Nang marinig ito, sinabi ni Sam na handa siyang tiyakin ang kaligtasan ng kanyang pamilya at plano niyang dalhin si Georgia at ang kanilang sanggol doon, kahit pa mga hulugan ito na siya ay maiwan. Ngunit nagalit si Georgia sa sagot ni Sam at sinabi niyang kailangan nilang manatiling magkasama kahit ano pa ang mangyari. Upang maiwasan ang pagtatalo, nagpa siya si Sam na lumabas muna sandali at pumunta sa mga sundalo upang humingi ng masasakyan papuntang Boston. Nakita niya ang hukbo na gumagawa ng isang uri ng ritual sa harap ng malaking bonfire, kung saan minamarkahan ang mga sundalo gamit ang mainit na bakal. Pinutol ni Sam ang kanilang pagdiriwang at humiling ng masasakyan papuntang Boston. Isa sa mga sundalo ang nag-alok na ihatid siya sa pinakamalapit na bayan kung matatalo niya ito sa isang laban. Sa una ay tumanggi ang binata, ngunit nang maisip niya ang kapakanan ng kanyang pamilya, tinanggap niya ang hamon at naghanda para sa laban. Kinabukasan, ipinatawag si Georgia ng mga sundalo at dinala siya upang makipagkita sa commander ng base. Hawak ng lalaki si Sam bilang bihag matapos nitong halos mabulag ang isa sa kanyang mga tauhan dahil sa isang suntok. Pinalayas ng commander ang magkasintahan mula sa kanyang base dahil ayaw niyang lalo pang mawalan ng moral ang kanyang mga sundalo bago harapin ang hukbo ng mga android. Galit na galit si George kay Sam at nakiusap siya sa general na pag-isipan muli ang desisyon dahil malapit na siyang manganak at hindi sila makakaligtas sa labas. Ngunit buo na ang pasya ng lalaki at inutusan silang umalis sa loob ng 2 minutes bago sila ituring na mga intruder ng kanyang mga tauhan. Dahil wala na silang ibang magawa, tinipon ni Sam at Georgia ang kanilang mga gamit at umalis sa military base. Bago sila tuluyang umalis, nagbigay pa ng huling tulong ang doktor sa magkasintahan. Binigyan niya sila ng cotton wool, hydrogen peroxide, at iba pang mga supply, at tinuruan din niya ang dalaga kung paano putulin ang umbilical cord kapag nanganak na siya. Nagpasalamat si George sa kanyang tulong at umalis kasama si Sam, na sumunod matapos kunin muli ang kanyang baril at machete mula sa mga sundalo. Galit pa rin si George sa padalos-dalos na ginawa ng kanyang kasintahan, kaya nagsimula silang magtalo. I'm sorry that I was trying to get us a ride so that we could go to Boston. Ngunit maya-maya ay narinig nila ang kulog mula sa loob ng kagubatan. Hindi nagtagal ay bumuhos ang malakas na ulan, at ginawa ng dalawa ang lahat upang makahanap ng masisilungan. Matapos ang isang mahirap na gabi, nakakita ang magkasintahan ng isang bahay malapit sa bukirin. Pumasok muna si Sam upang tingnan kung ligtas ang lugar. Sa kabutihang palad, napag-alaman niyang walang nakatira roon, kaya nagpa siya silang magpalipos ng gabi sa bahay na iyon. Inayos nila ang lugar upang makatulog ng maayos. Pumunta si Sam sa isa sa mga silid upang kumuha ng kutsan, at doon niya nakita ang isang lumang Polaroid camera. Gumagana pa pala ang kamera at aksidente niyang nakunan ng larawan ang kanyang sarili, na siyang huling natitirang film. Dahil dito, nagpa siya siyang itago ang kamera hanggang sa ipanganak ang sanggol upang makunan nila ng larawan ang kanilang pamilya kapag dumating ang araw na iyon. Natuwa si George sa ginawa ni Sam at humingi ng paumanhin sa paraan ng kanyang pagtrato dito.
Sinabi naman ni Sam na ginagawa niya ang lahat upang matiyak ang kaligtasan ni Georgia at ng kanilang anak. Makalipas ang ilang sandali, sinubukan ng dalawa na matulog, ngunit kinakabahan si Georgia tungkol sa kanyang pagbubuntis. Kinuha niya ang isang libro mula sa kanyang backpack na nagpapakita kung paano dapat isagawa ang panganganak. Sinabi niya kay Sam na maaaring mas mabuting manatili muna sila sa bahay hanggang sa ipanganak ang sanggol, dahil natatakot siyang manganak sa isang hindi ligtas na lugar. Ngunit iginiit ni Sam na kailangan nilang magpatuloy sa paglalakbay, dahil kung doon pa lang sila magkakaroon ng anak, mas lalo pang magiging mahirap na tawirin ang no man's land. Ipinagpaliban muna nila ang usapan at natulog hanggang sa sumunod na umaga. Kinabukasan, nagising si Sam dahil sa tunog ng isang makina sa labas. Lumabas siya upang tingnan kung ano iyon at natagpuan niya si Georgia habang tinatapos ang pag-aayos ng isang motorsiklo na nakita niya sa garahe. Sinabi ni Georgia na ang pag-alis gamit ang motorsiklo ay maaaring makaakit ng mga android, ngunit sumagot si Sam na kailangan nilang makarating sa Boston bago pa ipanganak ang kanilang anak. Ang plano niya ay tawirin ang no man's land ng pinakamabilis hanggat maaari, at kung sakaling lumitaw ang mga android, gagawin niya ang lahat upang maprotektahan si Georgia. Kahit hindi siya kumbinsido na magandang ideya iyon, pumayag na rin si Georgia at nagsimulang mag-empake para sa panibagong paglalakbay. Nang handa na ang lahat, nakakita si Sam ng mga safety helmet sa garahe at ibinigay niya ang kanyang baril kay Georgia. Sumakay ang dalawa sa motorsiklo at mabilis na nagpatakbo sa loob ng kagubatan. Sa kabila ng mapanganib na daan, masaya si Sam dahil pakiramdam niya ay malaya siya, parang noong panahon bago pa magulo ang mundo dahil sa mga android. Ganoon din ang nararamdaman ni Georgia, ngunit habang dumaraan sila sa kagubatan, may nakita siyang anino na mabilis na dumaan sa pagitan ng mga puno. Inisip niyang baka imahinasyon lamang iyon, kaya nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay hanggang sa magpasya silang huminto malapit sa isang ilog. Habang inaayos pa ni Sam ang ilang bahagi ng motorsiklo, nagsimulang kumanta si Georgia para sa kanyang sanggol. Bigla siyang nakarinig ng ingay sa malapit. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang misteryosong figure na nagmamasid mula sa likod ng mga palumpong. Inakala niyang isa itong android, kaya agad niyang tinawag si Sam upang tumakas sila. Walang pag-aaksaya ng oras, sinubukan ni Sam na paandarin ang motorsiklo, ngunit ayaw itong umandar at malapit na silang maabutan ng humahabol sa kanila. Sa matinding pagsisikap, napaandar muli ni Sam ang motorsiklo at mabilis silang umalis habang hinahabol sila ng android. Ginawa ng magkasintahan ang lahat upang makawala sa humahabol sa kanila, ngunit may iba pang mga android na lumitaw at sinubukan silang palibutan sa kalsada. Para pang lalong lumala ang sitwasyon, nagpakawala ang mga android ng dalawang drone na humabol kina Sam at Georgia at ipinapasa ang kanilang lokasyon sa mga robot. Agad na kinuha ni Georgia ang baril ni Sam at sinubukang tutukan ang isa sa mga android na patuloy na humahabol sa kanila. Sinabi niya kay Sam na dumiretso lamang upang makapagpaputok siya, ngunit maya-maya ay nakita ng binata ang isang puno na nakaharang sa daan. Sinabi pa rin ni Georgia na ipagpatuloy niya ang pagtakbo. At nang makakuha siya ng malinaw na target, agad niyang pinindot ang gatilyo at tinamaan ang android sa ulo. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang pagtakas habang patuloy silang hinahabol ng mga drone. Mabilis na muling nag-reload si Georgia ng revolver at pinaputukan ang isa sa mga drone. Ngunit kahit tinamaan ito, patuloy pa rin itong sumunod sa kanila. Nang makita ni Sam na hindi sila titigilan ng mga android, nagpasya siyang huminto at sinabi kay Georgia na tumakbo palayo habang siya ang magliligaw sa mga android sa ibang direksyon. Tumanggi si Georgia, ngunit kinuha ni Sam pabalik ang baril at umalis sakay ng motorsiklo habang sinasabihan siyang magtago sa lalong madaling panahon. Bumaba si Georgia sa isang maliit na burol at sinikap niyang huwag makatawag ng pansin. Nang tumingin siya sa harapan, nakita niya ang isang hindi kilalang lalaki. Mukha itong tao at sinabi sa kanya na sumama siya sa kanyang taguan bago siya matagpuan ng mga android. Ayaw sana ni Georgia na iwan si Sam, ngunit kailangan niyang protektahan ang kanyang anak kaya sumama siya sa lalaki. Dinala siya nito sa isang truck na nakatago sa loob ng kagubatan. Sa loob, nagpakilala ang lalaki bilang si Arthur, isang programmer ng artificial intelligence na tumulong sa paglikha ng mga android. Ipinahayag niya ang matinding pagsisisi sa kanyang ginawa, at sinabi niyang sinubukan ng mga tao na pantayan ang Diyos sa pamamagitan ng paglikha ng mga makina na magsisilbi lamang bilang mga kasambahay. Ngayon, mahal ang kabayaran ng sangkatauhan sa kanilang kayabangan, at ang tanging paraan upang mabuhay ay ang manatiling nakatago. Pagkatapos nito, naghanda siya ng lugar para makapagpahinga si Georgia.
Sinubukan ng dalaga na matulog sandali, ngunit patuloy siyang nag-aalala kay Sam. Makalipas ang ilang oras, nagising si Georgia dahil sa malalakas na contraction at alam niyang malapit nang ipanganak ang kanyang anak. Nang makita ni Arthur ang kanyang kalagayan, nag-alok siya na ihatid siya sa Boston at ipinakita ang isang suit na kanyang ginawa gamit ang camouflage algorithm. Sa tulong ng suit na iyon, maaaring makalampas sa mga android nang hindi napapansin, ngunit maaari pa rin silang matunten ng mga ito sa pamamagitan ng tunog. Nagpasalamat si Georgia sa kanya, ngunit sinabi niyang kailangan niyang iligtas ang kanyang kasintahan dahil naniniwala siyang nahuli na ito ng mga android. Dahil sa kanyang pagpupumilit, pumayag si Arthur na dalhin siya sa pinagtataguan ng mga android. Kaya naglakbay ang dalawa, sa loob ng kagubatan. Hindi nagtagal, nakakita sila ng isang napakalaking bahay kung saan narinig nila ang mga sigaw ng mga taong tila inaatake. Agad na tumakbo si Georgia upang iligtas si Sam, ngunit pinigilan siya ni Arthur at pinayuhan na mag-ingat. Pagkatapos ay binigyan niya si Georgia ng isa pang camouflage suit upang isuot sa kanyang kasintahan. Pagkatapos nito, umalis si Arthur at nang ma-activate ang suit, pumunta si Georgia sa pasukan ng bahay kung saan nakatagpo niya ang isang android na may nakakatakot na mukha. Gaya ng sinabi ni Arthur, ginagawa ng suit na hindi makita si Georgia ng mga android, kaya nagawa niyang makapasok sa loob ng bahay. Gayunpaman, kailangan niyang manatiling ganap na tahimik at sinikap niyang huwag makatawag ng pansin habang may iba pang mga android na dumadaan sa loob ng bahay, na walang kamalay-malay sa presensya ng isang intruder. Sa wakas, nakita ni Georgia si Sam kasama ang isa pang bihag sa loob ng isang silid, ngunit nabali na ng mga android ang mga binti ng kanyang kasintahan. Habang sinusubukan niyang palayain si Sam, nakiusap ang isa pang bihag na tulungan din siyang makalabas sa lugar na iyon. Biglang may isa pang android na pumasok sa silid at dahil hindi nito makita si Georgia, lumapit ito kay Sam at nagsimulang tapakan ang kanyang mga paa. Napilitan si Georgia na panoorin ang pag-atake sa kanyang kasintahan habang wala siyang magawa upang pigilan ito. Ngunit nang umalis na ang robot, agad niya itong tinulungan na makawala. Napansin ng isa pang bihag na dahil sa suit ni Georgia ay hindi siya napansin ng android, kaya nakiusap itong tulungan din siyang makatakas. Ngunit iisa lamang ang extrang suit ni Georgia at nakalaan iyon para kay Sam, kaya kailangan nilang makaalis doon sa lalong madaling panahon. Nagsimulang sumigaw ang bihag upang makatawag ng pansin. Agad namang dumating ang iba pang mga robot at lumapit kina Georgia at Sam. Sinikap ng dalawa na makalabas ng bahay, ngunit malapit na silang mahuli ng mga robot. Ngunit biglang tinamaan ng bala ang isa sa mga android. Si Arthur pala ang bumaril upang iligtas si Georgia. Pinabagsak niya ang mga android gamit ang mga tumpak na putok hanggang sa maubos ang bala ng kanyang baril. Nang isa na lamang ang natitirang robot, lumapit ito kay Arthur. Ngunit mabilis niyang naiwasan ang pag-atake at tinapos ang android sa pamamagitan ng kahangahangang husay. Naging ligtas na ang lugar, ngunit napansin ni Georgia na pumutok na ang kanyang panubagan at malapit nang ipanganak ang kanyang sanggol. Wala nang oras na dapat sayangin, kaya isinakay ni Arthur si Georgia at si Sam sa truck at mabilis silang nagmaneho palabas ng kagubatan. Habang nasa daan, lalong lumalala ang sakit na nararamdaman ni Georgia at sinubukan niyang manganak ng mag-isa, ngunit dahil sa matinding pagod ay nawalan siya ng malay. Kinabukasan ng umaga, nagising si Georgia sa isang hospital bed habang inaalagaan siya ng isang nurse. Sinabi ng nurse na nasa Boston na siya at salamat sa tulong ni Arthur ay nakarating sila sa tamang oras upang magsagawa ng C-section kay Georgia. Pagkatapos nito, ibinigay ng nurse sa kanya ang kanyang sanggol. Labis na naantig si Georgia nang makita niya ang kanyang anak sa unang pagkakataon. Sa tabi niya, si Sam ay nasa kama rin at nagpapagaling mula sa kanyang mga sugat, habang si Arthur naman ay nagpapahinga sa kama sa likod ng kurtina. Masaya si Georgia dahil maayos ang naging lahat. Lumapit siya kay Sam upang mahawakan nito ang kanilang anak na pinangalanan nilang Forrest. Sa kasamaang palad, mas malala pala ang mga sugat ni Sam kaysa sa inaasahan, kaya napilitan ang mga doktor na putulin ang kanyang mga binti. Dahil dito, kakailanganin niya ng mahabang panahon ng paggaling bago tuluyang maghilom ang kanyang mga sugat at makalabas siya ng ospital. Pagkatapos nito, isa sa mga ahente sa base ang nagtanong kay Georgia upang malaman kung paano siya nakarating doon. Ikinwento ng dalaga ang lahat mula sa simula hanggang sa sandaling nagkahiwalay sila ni Sam sa No Man's Land at natagpuan niya si Arthur sa gitna ng kagubatan. Ipinagpatuloy niya ang kwento at sinabi na nahuli ng mga android ang kanyang kasintahan, at sa tulong ni Arthur ay nagawa niyang iligtas ito mula sa pinagtataguan ng mga robot.
Tinanong ng ahente kung paano niya iyon nagawa, at sinabi ni Georgia na pumasok siya sa lugar habang suot ang isang camouflage algorithm suit na ginawa ni Arthur. Nagduda ang ahente sa kanyang sinabi at kinompronte siya, dahil ayon dito ay wala namang ganitong uri ng teknolohiya. Nang marinig iyon, nagpa siya si Georgia na harapin si Arthur, na natutulog pa sa kama sa kabilang panig ng kurtina. Ngunit nang lapitan ng ahente ang kama upang kausapin ito, natuklasan niyang ang nasa likod ng kurtina ay ang walang buhay na katawan ng isa sa mga nurse. Tumunog ang alarma sa base at iniulat ng mga sundalo na sinalakay na ng mga android ang lugar. Nagkaroon ng matinding kaguluhan sa buong base. Sinubukan ni Georgia na tawagin si Sam, ngunit nasa ilalim ito ng epekto ng mga sedative at patuloy na natutulog sa kama. Wala siyang ibang malapitan para humingi ng tulong, at ramdam pa rin niya ang sakit mula sa kanyang operasyon. Kaya kinuha ni Georgia si Forrest at inilagay ito sa isang tela na itinali niya sa kanyang balikat. Pagkatapos, sumakay siya sa isang wheelchair at nagsimulang maghanap ng generator upang ma-activate ang electromagnetic pulse. Sa gitna ng putukan, natagpuan ng dalaga ang isang madilim na koridor na patungo sa generator. Ang sahig ay puno ng mga katawan ng mga sundalo na pinatay ng mga android. Dahil sa lahat ng ingay, nagsimulang umiyak si Forrest, ngunit sinubukan ni Georgia na pakalmayan ang sanggol. Habang naglalakbay siya sa pasilyo, kinuha niya ang revolver ng isa sa mga sundalo. Sa wakas, natagpuan ni Georgia ang silid ng generator, ngunit naharang ang daan ng isang nakasarang gate. Sa kabutihang palad, nakita niya ang susi sa tabi ng katawan ng isa sa mga sundalo at ginamit ito upang buksan ang lock. Ngunit habang ginagawa niya iyon, narinig niya ang boses ni Arthur sa likod niya. Hindi nagatubili si Georgia at agad na itinutok ang revolver sa kanya. Si Arthur, na nagpakilalang isa palang android, ay sinabihan siyang lumayo sa generator. Ipinaliwanag niya na ang pinakamalakas na sandata ng isang android ay ang kakayahang gayahin ang emosyon ng tao. Dahil dito, nagawa niyang linlangan si Georgia upang tulungan siyang mapasok ang base sa Boston. Stop! Sinubukan pa niyang umatake muli, ngunit nagpaputok si Georgia ng isang eksaktong bala at bumagsak si Arthur sa sahig, tuluyang na-deactivate. Gayunpaman, may iba pang mga android na dumating. Mabilis na isinara ni Georgia ang gate at sinubukang maabot ang electromagnetic pulse. Pilit na binubuksan ng mga robot ang gate, ngunit tumalon si Georgia mula sa kanyang wheelchair at hinela ang lever, na nagpaandar sa generator at nag-deactivate sa lahat ng android sa paligid ng base. Dahil kay Georgia, natapos ang labanan. Kinabukasan, bumalik siya sa ospital at nakatulog habang nasa tabi niya si Forrest malapit sa kama ni Sam. Nang magising si Sam, natuwa si Georgia na muling magkasama ang kanilang pamilya. Gaya ng ipinangako ni Sam, kinuha niya ang Polaroid camera at kinuhanan ng larawan ang tatlo sa kanila. Sa kabila ng masayang sandaling iyon, sinabi ni Sam na kailangan nilang pumunta sa pantalan at sumakay sa barkong papuntang Asia. Kahit hindi pa siya ganap na gumagaling, nagtungo pa rin sila sa pantalan. Doon ay hinarang sila ng isang general na humingi ng kanilang pagkakakilanlan. Sinubukan ni Georgia na kumbansihin ang mga ito na payag ang makasakay si Sam dahil siya ay sugatan at maaaring hindi mabuhay sa ganoong kalagayan. Ngunit sinabi ng general na ang barko ay papuntang Korea at mga sanggol lamang ang tinatanggap dahil hindi na kayang tumanggap ng mas maraming matatanda ang bansa. Dahil dito, nakiusap si Georgia sa general na payagan silang lahat, ngunit sinabi nitong ang tanging maipapangako niya ay ang paglalakbay ng sanggol. Nawalan ng pag-asa ang batang ina, ngunit sinubukan siyang pakalmayan ni Sam. Sinabi niyang kailangan nilang tiyakin ang kaligtasan ni Forrest, kahit na nangangahulugan itong pakawalan nila ito. Dahil wala nang ibang pagpipilian, pumayag si Georgia. Binigyan siya ng general ng isang form na magpapahintulot sa pagpapadala ng sanggol. Habang pinupunan niya ito, nagsulat ang dalaga ng isang pamamaalam na mensahe para sa kanyang anak, ikinukwento ang lahat ng nangyari sa nakaraang mga buwan at hiniling na sana ay maging masaya ang kanyang buhay. Sa wakas, handa nang umalis ang barko at napilitan si Georgia na ibigay si Forrest sa general. Habang pinapanood niya ang paglayo ng barko, naisip ng dalaga ang buhay na sana ay nagkaroon sila ang pagpapalaki kay Forrest sa isang masayang lugar na malayo sa mga android. Sa kasamaang palad, ang katotohanan ay nauwi sa pinakamasamang posibleng sitwasyon. Gayunpaman, niyakap ni Georgia si Sam at sinubukang maghanap ng kaunting ginhawa sa pag-iisip na magiging ligtas si Forrest.
Pagkalipas ng ilang araw, nag-iisa na si George sa gitna ng mga guho ng isang bahay matapos mamatay si Sam dahil sa kanyang mga sugat. Bago siya tuluyang umalis, maingat niyang itinago ang Polaroid na larawan ang tanging alaala ng pamilya na sana ay nagkaroon siya. Pagkatapos nito, naglakad siya sa kalsada dala ang kanyang mga gamit hanggang sa makasalubong niya ang isang convoy ng militar na naghahanap ng mga boluntaryo para sa isang bagong base na itinayo sa Portland. Dahil wala na siyang ibang mapupuntahan, tinanggap ni Georgia ang alok at sumama sa mga sundalo sa truck, umaasang makapagsimula muli ng bagong buhay. Ano sa tingin mo tungkol sa pelikulang ito? Ibahagi sa comment sa ibaba. At bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si John G. Joseph Lee, Boko Lemuel, Vega Bathor, Rafi Desen, DJ John Official, Francois Alvarez from Caloocan City, Jeffrey Armenio from Fairview, Quezon City, J.M. Loquez from Gensan, Lloyd Mendonce from Irosin, Sorsogon, Marlon Villaplana from Buena Vista, Quezon, Princess Alexandra Trusova from New Visayas, Matina Aplaya, Davao City, at Shem Jonard Villamor from Manlilisid, Javier Leyte. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.